Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapong ito ng Martes, 20 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating pong headlines, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dinadala na po ngayon, ikukulong daw po sa New Quezon City Jail. Investigasyon sa flood control anomaly, may due process, idiniklara ng Malacanang. Banat na palabas lang ang ICI, sinopla ng Malacanang. Impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, tinawag na drama series. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. basura daw po, ayon naman kay Congressman Erice. Dating Senador Bong Revilla, mga akusado pwedeng mag-ain ng motion to bail ayon sa NBI.
6 sa 7 ipinaresto naman sa flood control mess sa Bulacan. Hawak na ho ng mga otoridad. Isang estudyante natagpuan patay sa boarding house sa Las Navas, Northern Samar. Isa naman sa kapwa akusado daw po ni dating Senador Bong Revilla na aresto sa Bugyas, Benguet. Rapido, hataw, balita. Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita, binuweltahan ng Malacanang ang mga kritiko na nagsabing palabas lamang ang paglikha sa Independent Commission for Infrastructure ICI para pagtakpan ng mga kalyado ng administrasyon. Sa isang press briefing, hinamon ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga nagbigay ng nasabing kritisismo na patunayan ng kanilang mga paratang. Binanggit din ni Castro na si dating Senador Bong Revilla ay kasama pa mismo sa mga kandidato na administrasyon nung nakalipas na eleksyon. Sa mga kumukwestiyon naman sa trabaho ng ICI, sinabi pa ni Castro na nakita naman kung gaano karaming ebidensya at mga dokumento ang nakalap ng komisyon. Iginit pa ng opisyal na baka ang mga kongresista ang dapat tanungin kung ano na ba ang nagawa nila para pabilisin ang pagsasabatas sa panukalang Independent People's Commission Act na kasama sa priority legislation ni Pangulong BBM. Tinawag na basura ni Caloocan City 2nd District Representative Ege Rice ang iniharap na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kamara kahapon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Rice na ang reklamo ay posibleng isang hakbang lamang para mapigilan ng ibang oposisyon na magain ang kanilang reklamo sa pamagitan ng 1-year bar. Ayon kay Rice, masyadong komplikado ang mga inilagay na grounds for impeachment at hindi pa ito suportado ng mga ebidensya kaya kaduda-duda ang tunay na layunin ng naturang hakbang. Samantala, sa panayam sa programang 2x2, dumepensa naman si Palace Press Officer Claire Castro at sinabing handang harapin ni Pangulong Marcos Jr. ang anumang impeachment complaint laban sa kanya. Isa na lang daw po sa 7 bagong ipinaresto ng Sandigan Bayan sa Ghost Flood Control Projects ang hindi pa ho naaresto ng mga otoridad. Subalit sa Campo Crame, tiniyak po ni Interior Secretary John Vic Remulla na alam na nila ang lokasyon ng DPWH official na si Emelita Capistrano Huat. Ginawa ni Remulla ang update makaraang sumurrender ang isa sa mga akusado sa malversation sa Pandibulacan Project na si dating Senador Bong Revilla. Ayon po kay Remulla, tumawag sa kanyang tinawag na long-time friend ng ilabas ng 3rd Division ng Anti-Graft Court ang mandamiento de aresto kahapon. Siya mano ang nagpayo kay Revilla na sumurrender sa PNP, bagay na ginawa ng dating mababatas pasado alas 8 kagabi nang siya ay personal na nagtungo sa Campo Crame. Ipinagutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na makulong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa bagong Quezon City Jail sa Payatas. Ito'y sa kabila ng kahiling ay mailipat sa PNP Custodial Facility ang dating mambabatas. Itinakda naman ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kay Revilla sa January 23 kung saan kasabay ding tatalakay ng hukuman ang transfer request nito sa PNP Custodial Facility. Muling kinalampag. Inakalampag ang Malacanang para agad na i-certify bilang urgent bill ang panukalang 200 pesos na legislated daily wage increase para po sa lahat ng mga empleyado sa pribadong sektor sa buong bansa. Ginawa ni House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ang panawagan kasunod po ng pinakahuling survey ng Social Weather Station na nagpapakitang 20.1% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas po ng involuntary hunger. Iginit po ni Mendoza na habang nakabimbi ng panukalang batas ay isa sa bawat 5 pamilyang Pilipino ang patuloy hong nagugutom. Paalala ho ni Mendoza na ipasa na noon sa Kamara at Senado ang panukalang wage hike, ngunit
Hindi ito na sa katuparan dalaman sa pagtuto ng ilang employer groups at economic managers. Basta ng ating impilan, Malacanang iginit na may due process sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects. RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, Ray, nanindigan ang palasyo na umiiral ang proseso ng batas sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ginawa ni Palas Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos umangal si dating Senador Bong Revilla na wala umunong due process sa kaso ng flood control mess. Para kay Castro, normal ang opinyon ni Revilla dahil ganito ang kadalasang depensa ng mga naaakusahan para ipakitang wala silang kinalaman sa issue. Pero sabi ng opisyal, mahigpit na bili ni Pangulong Marcos ang pagsunod sa due process. Ito nga anya ang dahilan kaya natagalan ang paghahain ng kaso sa ilang dawit sa anomalya. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. Kaugnay nito, iginiit ni Castro na ang kaso ni Revilla ay hindi umpisa ng pagpapanagot sa mga big fish dahil marami na anya ang na-issuehan ng warrant of arrest, kabilang na si Sara Vizcaya. Ito si Lep Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Impeachment laban kay PBBM, tinawag na drama series ni Senadora Amy Marcos. Report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, tinawag na drama series lamang ni Senador Amy Marcos ang impeachment complaint ay inihain laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang news conference sa Senado, sinabi ni Marcos na drama lang ito na tatagal ng 1 taon dahil kilala naman kung sino ang nagkain ng impeachment complaint. Hindi man daw niya nabasa ang nilalaman ng reklamo, ngunit duda siya dito. Parinig pa ng Senador, kunita na sa pelikula ang mga ganitong uri ng mga drama. Una nito inapahulat ng abogadong nagkain ng impeachment laban sa Pangulo ay abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Narito si Senador Amy Marcos. Tatanungin niyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Ay, nila. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. Binanggit din ni Senador Amy na maaring kasunod nito ang isa pang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Tumanggi itong magkomento dahil kung lulusot ito sa Kamara de Representantes ay magiging judge lahat ang mga senador. February 6, pinaniniwala ang magtatapos ang 1-year ban sa naunang impeachment na inihain laban sa pangalawang Pangulo na ibinasura ng Senado ng ang Senate President ay si Senador Francis Chis Escudero. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Cavite Representative Jolo Revilla umapila ng patas na trato para sa kanyang ama, si dating Senador Bong Revilla Jr. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky sa detalye. Ronald Ray, hayaang umusad ang hustisya at iwasan ang konklusyon at paghuhusga. Itong atala Cavite Representative Jolo Revilla sa kaso ng kanyang ama matapos mag-issue ng arrest warrant sa Indian Bayan dahil sa pagkakasungkot ng dating senador sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project. Sa kanyang statement, sinabi ni Revilla ang desisyon ng kanyang ama na voluntaryong sumuko ay hakbang para harapin ang mga alegasyon at patunay na may tiwala sa korte para lumabas ang katotohanan. Dagdag ni Revilla, patunay din ito na ang kusang pagsuko ng kanyang ama ay para igitan tiwala sa mga legal institution na huhusga para lumakas o lumabas ang katotohanan. Ang kay Revilla bilang isang anak, mahirap daw ang kasulukuyang sitwasyon para sa kanilang pamilya. Pero bilang isang mambabatas, nilinaw ni Congressman Revilla na kanyang kinikilala na mahalaga ang accountability at integridad ng due process. Umaasa si Revilla na ipatutupad ang patas na pagtrato sa ilalim ng batas
patas na paghatol din batay sa mga ebidensya at patas na public discourse at iwasan lang ang trial by publicity. Ako si Yukri Gunagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Bong Revilla, mga kapwa-akusado, pwede pang maghain daw po ng motion to post bail ayon po sa NBI. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, maaari pang maghain ng motion to post bail si dating Senator Bong Revilla at iba pang kinasuhan ng non-bailable na malversation kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, may opsyon pa rin ang kampo na magmusyon depende sa ebidensyang nakalap ng Justice Department. Pero ikukonsidera pa niya ito ng korte yung bigat ng mga ebidensya at kung makitang hindi matibay yung evidence of guilt, malamang katigan daw yan ng korte. Ipaniliwanag ni Malyari na maski unavailable ang kaso, may legal remedy pa ring inaabil ang mga abogado para makapagpresenta ng ebidensyang hindi malakas ang pruweba laban sa kanilang mga kliyente. Pakinggan natin. Kaso sa kanila, pwede silang maghain ng petition for bail. Pwede silang mag-file ng motion to post bail. Oh, yes. Pero siyempre, i-consider kasi ng korte kung matibay ba yung ebidensya dito o hindi. Now, if the court finds that the evidence of guilt is not very strong, most probably the court would actually allow the posting of the bail, would allow the setting up of a bail for them to post bail. Siyempre, subject to the appreciation of the court. So, yan yung legal remedy na next na po pwedeng gawin ng camp ni Bong Revilla. Yeah, tama po yan. Okay. So even if it's not bailable? Opo, pag sinabi naman kasing non-bailable, di ba, meron pong remedy na ina-avail ang mga abogado na makapag-present ng ebidensya to show that the evidence against their client is not very strong. If the court finds that there is merit on the motions to be filed by the lawyers at naniwala ang korte, ang Sandigan Bayan na mahina nga, i-allow. Pero kung nakita na matibay, Kinasuhan si Revilla ng malversation o public funds through falsification o public document kaugnay ng di umano 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Revilla pa rin na dating senador nagsuko ng 20 baril. Ibalita mo yan mula sa Campo Crame, RH number 52, Edniel Parosa. Edniel! Kasabay ng pagsuko ng dating senador dito sa Campo Crame, nag-surrender din ng 20 baril si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ipinaresto ng Sandigan Bayan dahil sa manay malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kabilang dito ang 14 na short at 7 long firearms. Kailangan naman ang pagsuko ng armas dahil delikado itong maging loose firearms at magamit sa karahasan. Oras na mapiit itong lisensyadong may-ari. Pakinggan natin si Secretary John Vic Remulla. Since you will be detained, you will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung nini-surrender kasi yan, in-danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personally, hindi mo magawa. So it's better na isurrender. Ayun siya. Personal na nagtungo dito sa Camp Crame si Revilla kagabi, batay na rin sa payo ni Remulla. Pero kahit iginit ng kalihim ng ating tanongin na walang special treatment o hiningin pabor ang tinawag niyang long-time friend, kapansin-pansin siya mismo ay nagatid dito sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Sa sasakyan din ni Remulla sumakay si Revilla habang nakakonvoy ang mga tauhan ng CIDG. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin naglalabas ng mga larawan ng booking procedure at mugshot ni Revilla ang CIDG kasi lang nagsilbi ng warrant sa dating mambabatas. Mula rito sa PNP Headquarters sa Camp Crame, ako si Edniel Parosa on DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, balitang Bong Revilla pa rin. Dating Senador Bong Revilla Jr. dinala sa New Quezon City Jail, Payatas, Quezon City. Ating lamin ng update mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ang nakalilipat.
Okay, go ahead. Alright, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang makarating na dito sa mismong kinatatayuan ko. Etong New Quezon City Jail dito sa Payatas. Itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ilabot lamang ng ilang minuto nang bago makarating itong si Senador Revilla dito sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ito yung lugar kung saan siya ngayon na pumasok. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas sa Ray. At inabot din ng mula alas 10 hanggang ngayong alas 2, so 4 na oras mahigit yung inabot bago natapos yung lahat ng mga kailangang mga dokumentong kompletuhin ng kampo nitong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kasama nitong si Senador Revilla, yung kanyang may bahay na si Congresswoman, itong si Congresswoman Lani Mercado at yung dalawa nitong mga kongresista rin na mga anak. Itong si Cavite Congressman Jolo Revilla at si Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List. Yung iniayos, kabilang doon sa mga isinayos, kaya nagtagal Ray at Romel. Kaya nagtagal, kabilang doon sa mga inayos ng kampo ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division ay ang pagpo-post ng bail sa kasong graft na nasa 4th Division ng Sandigan Bayan. Ito'y dahil bailable yung isa doon sa mga kasong kinakaharap ni Revilla na kung saan siya ay nagpiyansa ng 70,000 piso. Kanina, Ray at Romel ay naghain din ng mosyon ng mga abogado ni Revilla na humihiling sa Sandigan Bayan na payagan itong mailipat ng detention facility sa pamamagitan ng PNP Custodial Center na nasa loob mismo ng Campo Crame. Diringgin ng 3rd Division ang hiling na ito ni Revilla sa January 23, araw ng Biyernes, matapos ang itinakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador. Sabi ng abogado ni Revilla na si Attorney Francesca Senyas, sa Biyernes lahat diringgin ang 3 omnibus motion na kanilang inihain ngayong araw sa Sandigan Bayan 3rd Division. Sabi nitong si Attorney Senya, laman ng 3 motion na ito ang iba't ibang mga kahilingan nitong si Senador Revilla, kabilang na nga ang kahilingan na siya ay hindi raw dapat na makulong dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas, Quezon City, kundi siya ay dapat na makulong doon sa Custodial Center na nasa loob mismo ng PNP sa Campo Crame. Pero sa ambos interview ng media kanina, Romel at Ray, ay una nang sinabi nitong si DILG Secretary John Vic Rimulya na hindi na maaaring gamitin pa ang PNP Custodial Center dahil sa ito'y sumasa ilalim sa renovation. Sabi ni Rimulya ay kabilang na lamang doon sa may bibigay nilang jail facility ay itong New Quezon City Jail dito sa Payatas, sa Campo Karingal at sa Bigutan sa Taguig City. So yan ang sitwasyon, nakapasok na ng New Quezon City Jail itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na sangkot sa manumalyang flood control project dyan sa bahagi ng Pandi, Bulacan. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa ibang balita naman, senior citizens park at pet park itatayo sa Pandacan. Groundbreaking, pinanguna ni Mayor Isko Moreno. Ibalita mo yan, na-reach number 29, Boy Gonzales. Boy! La Caramela, pinangunahan ni Manila City Mayor Isko Moreno de Bagoso ngayong umaga ang groundbreaking ng itatayong senior citizen park at community pet park sa Nagtahan, Pandacan. Ang proyekto na tatawaging Senior Citizen Park and Pet Park o Plaza Azul ay joint undertaking ng Pamahalaan ng Luzon na Maynila,
Department of Budget and Management at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa alkalde, halos 3 taong umanong napabayaan ang lugar matapos may tayo ang skyway na nagdulot ng dilim, alikabok at panganib sa mga residente at motorista. Dahil dito, isinailalim sa inspeksyon ang lugar at agad na inaksyonan ng lungsod bilang bahagi ng pagkapabuti sa kaligtasan. Nagkaloob ang pribadong sektor na mahigit sa 20.8 milyong pisong pondo para sa paglalagay ng ilaw sa ilalim ng skyway na nagresulta sa mas maliwanag at mas ligtas na kapaligiran. Layunin din ng mga proyekto na magbigay ng ligtas na open space para sa mga senior citizen, partikular para sa ehersisyo at wellness activities. Yun din ang pampublikong espasyo para sa mga residente at kanilang mga alagang hayop. Binigyan din ng alkalde ang malaking papel ng local government support fund na ayon sa kanya ay pinalawak ng pambansang pamahalaan o national government para sa 2026 upang higit na matulungan ang mga lokal na pamahalaan sa mga proyektong pangkaunlaran. Inaasang makakatulong ang bagong parke sa pagbawas ng alikabok, pagpabuti ng kalidad ng hangin at pagbibigay ng mas ligtas at lunti ang espasyo para sa mga pamilya sa Pandakan at mga karatig lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Boy. Isa namang lalaking wanted sa kasong karnabing na aresto sa Las Piñas City. Report mula kay RH27, Noche Kakas, Noche. Ilakay Ray at Romel, swak na sa kulungan ang lalaking pinaghahanap ng pulisya sa kasong karnaping sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ni Las Piñas City Acting Chief of Police Colonel Wilson de los Santos ang akusadong si alias Joel. Batay sa record, nasa top 2 most wanted person ng nabanggit na syudad. Pinusasan sa bisa ng warrant of arrest sa isang mall sa barangay Talon 1. Nagugat ang pag-aresto ng mga operatiba ng warrant at subpena section nang maglabas ng arrest warrant ang korte sa paglabag sa ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na may piyansang 300,000 pesos. Arit sa 27, Nochika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin natin ang sitwasyon sa siyudad ng Navotas sapagkat ang lungsod ay nagdiriwang ng ika-120 anibersaryo. Edwin, ano meron dyan sa Navotas? Edwin Duque. Pero sa pagdiriwang ngayon ng ika-120 anibersaryo ng pagkanapak ng lungsod ng Navotas at patuloy ang pagtataguyod ni Mayor Jeremy Chanco ng mga diskarte upang higilog ng mga teknolohiya sa pagbibigay ng mga publikong serbisyo. Itinampok din sa anibersaryo ito ang isang bakulay ng serye ng mga kaganapan na kintat mula pa nitong January 5 hanggang sa mga araw na ito kung saan ay pinaghalo ang tradisyon sa isang pananaw para sa isang modernong kinabukasan. Opisyal na nagsimula ang aktibidad sa pangunan ni Mayor Chanco sa pagdiriwang ng misa ng pasasalamat na nag-aalok ito ng pasasalamat sa ika-120 years anniversary na paglago at pagkakaisa at pag-unlad ng lungsod. Noong Enero 9 ay pinarangalan ng lungsod ang mga makahalagaan itong fokasyon na paggawad ng top 20 business and royalty taxpayers at top stockholders na kinilala ang kanilang makabuluhang kontribusyon sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. Ay tinusan din ang lungsod ang WAPAP, isang mobile application na magsisilbing one-stop hub para doon sa lahat ng mga programa at serbisyo na pinangunahan ng pamahalang lungsod. Ipinamalas din ay iba't ibang kultura at pinagmalaki dito ang lahat ng nagawa at nagbago mula pa noon hanggang sa kasalukuyang taon. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas. Ang oras, ganap na po ang alas 2:38. This time check is brought to you by
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman.
malaman, mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Balik tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa probinsya. Ranchada Probinsya. Atin mo nang alamin ang update mula po sa Cavite. Security guard binaril ng kanyang superior. Ha? Diyan sa Cavite. Ating alamin sa report ni RH30, Eric Dastas. Eric. Ago buhay ang isang security guard matapos parilin ng kanyang OIC o officer in charge sa kanilang binabantayang eskwelahan sa Rosario Institute, Barangay Poblacion, Rosario, Cavite. Sa investigasyon ng Rosario Municipal Police Station, lasing na dumating sa naturang eskwelahan ang nakilalang suspect na si alias Romeo. Sinabihan na niya ng suspect ang naka-duty na security guard na kung ayaw nitong madamay ay huwag nang ipadlock ang gate ng naturang eskwelahan. Ilang minuto anya ang nakalipas ay nakarinig na ng putok ng baril ang kasama ng security guard at doon na nito nakita na duguan ng biktima at may tama ng bala sa baba na tumugos naman sa likurang bahagi ng katawan nito. Napagalaman din ng mga otoridad na natutulog ang naturang biktima na nakilalang si alias Riner na barilin ng suspect. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Rosario Municipal Police Station, napag-alaman na may matagal na unang alitan ang suspect at ang biktima
Sa mga oras na ito ay patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad upang madakip ang suspect at mapanagot sa salang pagtangkang pagpatay sa naturang biktima. Ito si Eric Gastas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bulkan Mayon, magbuga ng abo kagabi ilang barangay sa Legazpi City nakaranas ng ashfall. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel. Romel, napakawala na kapal na abo ang Bulkan Mayon ng kagabi matapos ang patuloy nitong pagbuga ng sa bungangan ng Bulkan Mayon, itong mga tinatawag na uson o rockfall patungo sa mga bahagi naman ng area ng Legazpi. At ayon sa PBOX, ang tuloy-tuloy na pagtibidad ng bulkan ay nagdulot ng light hanggang manipis na asphalt sa ilang bahagi naman ng Legazpi City. Kabilang sa mga napiktuhan ng barangay, ang barangay Panga, barangay Mabinit at ilang pang makatabing barangay ng naturang lungsod. Nagpala naman ang Legazpi City o ang City Remos sa Alpay upang ito ay maging ligtas, ay gumamit ng pismas at paratilihing makipag-ugnayan sa mga barangay na natiling sa level 3 ang Bulkan Mayon. May kit ang pinagbabawan ang pagpasok naman sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil naman sa patuloy na banta ng Bulkan Mayon. Yan ating update, Romel, mula dito sa Bicol. Ito si RH18, Romel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ruel. Samantala naman, Moro National Liberation Front bumoto raw po ng no sa pagsasabatas ng tutol sa redistricting bill. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Lakay, patuloy pa rin umaasa ang MNLF na isang araw ay muling maibalik sa BARM ang probinsya ng Sulu. Dahil sa panindigang ito, inihayag ni MNLF Chairman and Dole BARM Minister Muslimin Sema na kahit anong mangyari ay hangarin nilang maibalik ang Sulu province sa BARM at napaka-crucial umano ng issue ng ito na iniatang nila sa Philippine government. Sa kapapasang batas ng districting law ng BARM, bumoto ng no ang MNLF Member of Parliament led by MP Attorney Omar Yasser Sema. Ayon sa kanya, hindi umano ang naturang batas. Kung hindi umano kontento ang MNLF sa resolution ng 7 seats na mula sa Sulu. Maliban dito, paghayag umano ito ng patuloy na hayagang paglabag sa GPH-MNLF 1996 Final Peace Agreement na inimplementa ng CAB noong 2014, partikular ang mga nakalutang pangkasunduan na hindi pa natutugunan tulad ng creation ng Special Regional Force na isa sa kasunduan ng GPH-MNLF Peace Treaty. Ganun pa man lakay, nihayag ni MNLF Chairman and Dole BARM Minister Dato Muslimin Sema na kaisa sila sa pagpapatupad ng kapayapaan sa nakaupong liderato ng MNLF sa BARM. Commitment umano ito ng MNLF matapos na tuluyan na nilang inabandona ang armadong pakikibaka noong 1996. Mula sa mahangin-hangin na bahagi ng Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June. Stand by, Jane Bandayan at Romy Gonzales. Pilipinas ang oras, 9 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Rapido Hataw Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa mga balita mula po sa mga probinsya. Update mula po sa Northern Samar, estudyante nakitang patay sa isang boarding house sa Las Navas, Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Natagpuan naman sa loob ng kwarto ng isang boarding house sa bayan ng Las Navas, Northern Samar, isang 21 taong gulang na estudyante na wala ng buhay. Napag-alaman ng biktima estudyante ng TESTA at residente sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Ilang araw din itong pinaghahanap ng kanyang mga kakilala at boardmates. Ayon sa ilang mga residente, posibleng ilang araw na itong patay. Ikinabahala rin ng mga kaklase nito ang ilang araw na pagliliban sa klase na nasabing biktima. Rumisponde naman doon sa lugar ng mga pulis at ayon sa PNP, ang biktima ay nakabigti gamit ang isang lubid na katali sa isang double deck. Patuloy naman ang ginagawang pag-iimbestiga ng otoridad sa sanhi ng pagkamatay. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang menor de edad natagpuan patay sa Matina Pangi River sa Davao City. June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Patay na natagpuan ng isang menor de edad na palutang-lutang sa Matina Pangi River sa Sitio Ilihan, Barangay Matina Pangi, Davao City, tanghali ng Enero 18, 2026. Ayon sa Talamo Police Station, dakong alas 12:15 ng tanghali nang i-report ng isang barangay opisyal ang pagkadiskubre sa katawan ng isang lalaki na tinatayang nasa edad 10 hanggang 15 taong gulang. Agad rumisponde ang mga pulis at kanila natagpuan ang bangkay na nasa advanced stage of decomposition na indikasyong mahigit 24 oras na ito nakalubog sa ilog. Sa paunang investigasyon, wala nakitang palatandaan ng pagkipaglaban, karahasan o foul play. Habang isinasagawa ang on-site investigation, dumating ang isang residente at positibong kinilala ang nasawi bilang kanyang anak. Isang saksi naman ang nagsasabing nakita siya ng 6 na minor de edad, 4 na lalaki at 2 babae na naliligo at tumatalon mula sa bangin sa parehong lugar noong Enero 16, 2026 at pinaniniwala ang kabilang dito ang biktima. Dumating rin sa lugar ang Davao City Forensic Unit upang magsagawa ng scene processing at dokumentasyon. Matapos nito, inihatid ang bangkay sa isang punerarya sa Toril, Davao City para sa wastong disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat June. Isa sa kapwa akusado daw po ni dating Senador Bong Revilla na aresto sa Bugyas, Benguet. Report mula kay Romy Gonzales. Na kay Romy. Dinakit ng otoridad ang isa sa kapwa-akusado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa di umanay 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Natiklo si Cristina May del Rosario Pineda, 38, kahera ng DPWH Bulacan 1st District Office sa Barangay Bangao, Bugyas, Benguet. Isinilbi ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Mountain Province Provincial Field Unit at 1st Provincial Mobile Force Company ng Benguet PNP ang warrant of arrest laban kay Pineda pasado alas 12 ng hating gabi kahapon. Nagpalabas si Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest na walang nairekomendang piyansa at hold departure order laban kina Revilla at 6 na iba pa kasama si Cristina May Pineda na pawang humaharap sa kasong malversation of public funds kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At halos 2 milyong pisong halaga ng droga na-recover naman sa Bacolod City. Rex Cantong sa detalye. Rex. Nakonfiska ang 1.8 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga sa isang high-value individual o HBI at isang street-level individual o LSI sa drug operations na isinagawa ng Police Station 8 sa Pro Crossing 8 Old Runway, Barangay Tangob, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr.,
pinuno ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office. Ang naaresto kinilala na sina Jeffrey Sarmiento, 37 anyos at Fernando Lamayan, 39 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Na-recover ng kapulisan ang 5 big hit sold transparent plastic sachet kasama na ang buy-bust item, 3 knot-tied ng plastic sachet ng suspected drugs at 1,000 pesos na buy-bust money, 9 na mga 1,000 pesos na budol money at motorsiklo. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rex Cantong. Oy, batiin muna natin ha, yung mga taga-Senado. Aba, magandang bukod hapon. sa sila ay nakikinig, sila ay nanonood din. Partikular itong team, malasakit team ni Senador Christopher Bongo. Aba, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Senador Bongo. Siyempre, pinangungunahan niya mga idol natin, Leo Palo III, bata mo kami, kasama ang kanyang kasama sa team, sina Kirby, Kenix, Paula, Pia, gayon din sina Elaine, Eunice, Martesa, Nico, at Patrick Sukit. Ayan ha. Yan, ha? Oh, Leo Palo III ha. Bata mo kami dito. At Senador Christopher Bongo, sir. Salamat po and magandang hapon po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat sa Malasakit Team. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito ng Martes. Thank you, Ms. Elaine Napit. Maraming salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Ang inyong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:05. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dish.